lo. Low. Low. Labis ko Diyos sa'yo aawit.
Tatalo pa ba? Isa lang daw. Next daw. Be, Go. next na daw. Next mo daw. Hindi yan. May galang, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at mabuhay para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napamagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galaw, may sayaw, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, ang papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napamagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Uy, AJ, di ba dito ka? Dito ka. Uy, dito ka. Hindi ako di ba sa dulo? Sa dulo, sa dulo. Uy, bitang wala pa. Pumasok sa... Amen. Praise the Lord. Ang ating pong Urban Church ay bumabati sa inyong lahat ng Happy New Year. Amen. Praise the Lord. Good morning po mga minamahal. Tayo po ay magsimula sa ating gawain habang tayo po ay magpupuri. Tumayo pa tayo habang tayo po ay magpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang
lahat ng kapurihan ay sa mahal na Panginoon lamang. Hallelujah! Magpuri po tayo na may kagalakan. Hallelujah! Praise the Lord! Ang dami ko, O Diyos, sa'yo aawin. Yes! Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay tataas ko, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. O napakasayang magbigay papuri. Yes! Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. O pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Hallelujah! Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Yes! O labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Yes! Hallelujah! Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Hallelujah! Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan.
Palakpakan natin dakilang Diyos. Hallelujah. Yung palakpak na nagseselebra. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise you, Jesus. Itong araw na ito, mga kapatid, ay araw ng pagpupunla. Amen. Ang araw na ito ay araw ng pagtatanim. Amen. Because it is the first Sunday of 2025. Palakpakan natin mahal na Panginoong Yesus. Binigyan tayo ng dakilang Diyos ng dakilang pagkakataon, ng dakilang pribilehiyo upang makapagtanim sa kanyang banal na gawain. Amen? Ano ang iyong itatanim sa araw na ito? Pagpupuri ba o kalungkutan? Ano ang iyong itatanim sa araw na ito? Galit ba o kagalakan? Ano yung tatanim sa araw na ito? Kalakasan ba o karamdaman? Kaya tayo magpupuri ng buong lakas at buong galak sa ating Panginoong Yesus. Hallelujah! 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 Ibukas sa inyong bibig at purihin ang Diyos. Say hallelujah! We worship you, Jesus. We praise you, God. Itaas natin ating mga kamay sa ating pagbukas na panalangin. Dakilang Diyos, kami nandito sa iyong banal na harapan. Hindi man karapat-dapat, ngunit iyo kaming tinawag bilang iyong anak. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pag-iingat na kami nakarating dito ng ligtas. Nagpapasalamat kami sa bawat kaluluwa, sa bawat tao na iyong dinako dito upang itaas ang iyong banal na pangalan. Sa oras na ito, batid mo ang laman ng aming puso. Batid mo ang laman ng aming isipan. Batid mo lahat ng aming nagawa. Patawarin mo kami, dakilang Diyos, sa anumang bagay na maaaring maging hadlang sa aming pakikipagtipan sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw na ito na makapagpuri ng buong lakas, makapagpuri ng walang karamdaman, makapagpuri ng buong galak, makapagpuri ng walang galit, makapagpuri ng buong pagtatapat sa iyo. Ito ang aming samot panalangin habang aming sinasaway ng mga gawa ng kaaway, demonyong hadlang sa gawain ng Diyos, demons of sickness and disease, demons of problems, cast out in the name of Jesus, and we claim victory right now in Jesus' name. Let the church say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang mahal na Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay maglalaho. May hawin, may sayaw, at magpuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso
pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory, glory! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilala. Hallelujah! Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos ng wagas na papuri, yes, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilala. Yes, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalahan. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalahan. Yes! Purihin ang Diyos ng may kagalakan.
mga minamahal, tayo po ay dadako sa ating solemn songs. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong lingin, kalagip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'yong nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong lingid, palakip ng awitin. Hallelujah! Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong lingid, kalakip ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong lingid,
magsinta iyong tingin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo po ay dadako sa ating mga prayer requests, ating po tinatawagan ang ating mga prayer partners upang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Maaari na po tayong pumila po. Dalawang linya po. Maaari po tayo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Hallelujah! Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Ngunit sinasamba kita bilang Diyos ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagpapalit.
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ngunit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ngunit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka, mahal na Pinang. Glory, glory, hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga sa una't una sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Mababati ako ng isang magandang umaga sa inyong mga minamahal na kapatid. At Happy New Year po sa inyong lahat, sa ating lahat mga minamahal. Amen. Hallelujah. Isa palakpakan nating minamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Glory. There's Jesus. Hallelujah. There's Jesus. Thank you so much, there's Jesus. Hallelujah. At mga minamahal, dadako tayo sa ating living testimony. Amen. Hallelujah. At babasa muna po ako sa ating living testimony verse. Hallelujah. Sa aklat ni Deuteronomy 28 verse 13. You shall be the head and not the tail. You shall servant of the Lord. At sa Tagalog po sa Deuteronomy 28:13. At gagawin nga tayo ng Panginoon na ulo at hindi po sa buntot. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Po tayong mga anak ng Diyos ay hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Anumang mga problema, mga pagsubok sa ating buhay, ay hindi tayo pababayaan na tayo lulugmok lamang. Amen? Andoon ang kalakasan ibibigay sa ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Sa kanyang mga anak, andoon ang tagumpay. Amen? Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoong Jesus sa buong isang taon na ang mga pagsubok, mga problema na yan ay hindi laging sa ating buhay. Amen. Laging may tagumpay. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. At salamat sa taong ito, unang linggo unang Sunday ng ating pananambahan. Amen. Sabi na nating beloved preacher kanina na pagtatanim. Unang pagtatanim ba yun? Amen. Hallelujah. Kaya tayo magtatanim para tayo aani. Amen. Hallelujah. Okay. Amen. At lang po sa atin may mga po, brother, gusto pong patotoo. Amen. Happy New Year po. Magandang umaga sa inyo. Tayo po ay magpasalamat kay Lord. Tayo ay binigyan ng panibagong buhay 2025. Praise the Lord. Ang aking patotoo ay kami po ay ni Sister Larry ay bumiyahe nung last kahapon papuntang Boso Antipolo. Muti po kami ng service ng Jobs Bancom. Ngayon po, nag-wish po ako. Yung wish namin naliligaw. Napunta kami ng Tanay. Patayin na kami. Naalala ko, sabi ko, parang malayo na kami. Sabi ko, kaya nag-winto ako, sabi ko, parang naligaw tayo. Kaya yung mga time na yun, inauli yung wish.
awa ni Lord, ginabayan kami papunta ron sa service namin. Okay naman, kami kapasalamat, nakarating kami, umuwi kami, bali ano kami doon, half day lang tayo, no? Bali, simula ng 6 a.m. hanggang 12, yan. Tapos nakauwi kami ng maayos. Thank you Lord. Sana po sa ating mga kabataan, huwag magsawang magpatuloy na mag-service dito sa Ginayan. Salamat po. Bigyan po ang pupuri. Salamat kay Lord. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating beloved Brother Kuya Dennis. Thanks God. At sino po pang mga, Nanay Carmelita. God bless po. Praise God. Hallelujah. Nagpapasalamat ako. Dadagdagan na naman ang edad ko. Ang pagpasok ng taon. Salamat sa kalusugan na ibinibigay niya sa akin. Alam niyo, nung 31 ng January, nagtitinda ako, dumating yung manugang ko. Sabi ko, bantay ka muna dito, Des, pupunta lang ako sa kanto kasi parang wala ng kape. Nung bumalik ako, sabi nung manugang ko, Nay, itinago mo ba yung benta? Sabi ko, hindi. Andyan lang di ba? Dati naman andyan eh. Ay, wala na po. Nasaan na kaya? Ay, ninakaw. Sabi ko, ilan ang laman nun, Nay? Sabi ko, inalis ko yung buo. Sabi ko, siguro, kulang-kulang 500. Kasi may buo pang 100, may nagbayad ka ako eh. Sabi ko, nako, malas naman, bagong taon. Sabi ko, nawala na tayo kaagad. Wala na yung benta, ano ba yan? Sabi ko pang ganun. Yaan mo na, baka ang kumuha nun, higit na nangangailangan. Sana nga kako, sa mabuti niya ibigay yon. Sabi ko, magpapanibagong benta na naman. Pero sayang talaga yun, sabi ko, kulang 500. Malaking bagay yun kasi ang liit-liit lang naman itong tindahan nito, di ba? Tapos nung umaga, gumising ako, mga bandang, kasi kung magbukas ako maaga, 4:00. Pagdating ng mag-aalas 6 na, tinawag ako nung katabi namin. Kasi yung bahay niya, dumating siya, nandun yung nakatira sa may Fairview. Lagi kong dinidiligan yung halaman niya. Sabi niya, Nay, talagang ang buti mo, sabi gano'n, na gumanda na yung mga halaman, namatay na yun, natuyo na. Sabi ko, pinalitan ko yung ibang lupa kasi naawa ako sa halaman mo, natutuyo na yung halaman ko kako, lagi ko nadidiligan. Sabi ko, baka magalit kayo kasi pakikialaman ko yung halaman nyo. Pero hayaan mo na, basta didiligan ko yan para gumanda. Nung umaga na yun, nandun pala siya. Tinawag niya ako, sabi niya, Nay, halika, sabi niya ganun, Happy New Year, binigyan akong 500. Sabi ko, ay salamat sa Diyos, nabalik yung nawala akong pera. Tumubo pa. Tapos maya-maya, ito na yung katabi niya, yung kapitbahay namin. Nay, sabi nga nung pasensya ka na ha, ito yung isang buong manok para meron kayong maiprito man lang. Oy, thank you Lord. Kaya sabi ko nga, pag may nawawala pala sa'yo, binabalik pala sa'yo uli. Sabi ko, ay salamat sa Diyos talagang kay buti mo. Alam mo kasing kailangan ko yon, kaya ibinalik mo rin sa akin. Yun lang, maraming salamat. Binabalik ko lahat ang kapurihan sa ating Panginoong Jesus. God bless, Nanay Carmelita. Hallelujah. Thanks God. Diba, napakabuti ng ating mahalap ng Jesus. Kung ano yung nawala sa atin, talagang higit pa doon ibibigay sa atin, ibabalik ng ating mahalap ng Jesus. Amen? At sa ating mga minamahal, tayo, diba, anak na po tayo ng mahalap ng Jesus. Kumbaga, bilang tayo Kristiyano, alisin natin yung expression natin na sana, kasi parang ano na yun, diba? Kung sa ating Kristiyano, gawin natin loobin ng mahal Panginoon, kaya nawa, ganon. Kasi yun yung maganda sa ating expression natin ng mahal Panginoon, yun sa bilang anak ng mahal Panginoon. Amen? Hallelujah. At sino pa po mga kapatid sa ating worship team. Amen. Yung papasalamat po, share sa atin, hindi lamang po sa kahit yung pagising sa atin sa umaga, isa na po napaka-blessing na po yan mga kapatid. Amen? Hindi lang po sa mga material, mga financial na yan, kundi ang pagpapala, kundi yan po, bawat hininga natin sa ating mahal Panginoon, ipinasalamatan natin yan sa ating buhay na Diyos. Amen? Hallelujah. At ito pa po mga kapatid. Amen. Sister Carmelita. Amen!
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakadakila ng araw na ito at ang buong taong na itong 2025 sa atin, O Lord God Jesus. Alam ko marami tayong pagdadaanan sa buhay kasi nasa tao pa lang, nandito pa tayo sa lupa. Pero alam ko na handyan ang Diyos, hindi tayo bibiguin sa ating mga panalangin. Lahat tayo, Lord God Jesus. Nung last Sunday, dinalo ko dinalaw ako doon sa anak ko, sa pamilya ko. Tuwan-tuwa ako, nakita ko siya inaalaga niya yung tuta, breast, yung inaano pa, yung pinapadede maliliit pa yung tuta, inaalagaan niya. Then nagpalit ako ng damit kasi di ba ang haba ng damit ko. Pagkatapos ko magpalit ng nilapitan ko uli yung anak ko. Tapos doon sa pagpapalit ko ng damit, binalita sa akin ng pamangkin ko, ooperahan uli daw yung anak ko kasi nung last check-up niya, yung isang daw buto, yung isa daw na bakal, ayaw pa maglaman. Pero yung isa naman, yung unang-unang kinabit na bakal, medyo daw may bahid na ng laman. Kaya hinihiling ko sa ating Panginoon na maglaman na ng gusto, maayos na para wala ng pain, wala ng kirot. Kaya pala pinapalakad na siya ng walang saklay para daw ma-exercise yung buto o yung mga muscle para maglaman na yon. Para wala ng third operation, Lord God Jesus, hiniling ko sa ating Panginoong Jesus na maglaman ito ng kusa. Para pag susunod ng check-up niya, okay na hindi na kailangan pa uling dagdagan ng bakal. Kasi yung susunod na bakal, ang sabi ng doktor, 75K naman yung pinapabasta. Alam kong didinggin tayo ng ating Panginoon sa ating mga dalangin, O Lord God Jesus. Ako hindi kinakabahan. Kaya pa naman kaya ng anak ko yun. At kahit ganon, malayo ako sa pamilya ko, alam ko hindi pababayaan ng mga kapatid ko ang aking anak. Binabalik ko ang pupurit pasalamat sa ating Panginoong Hesus sa lahat ng kalakasan at si Brother Dennis, maging regular na sana sa work niya, sa istansya, O Lord God Jesus. At ako magtuloy-tuloy na dun sa sinasabing trabaho ko sa taas lang ng bahay. Napakasarap. Kasi makikita ko pa yung mga bata, maalagaan ko pa, masusundo ko si baby. At the same time, magkakapera ka sa gabi. Diba? Napakasarap ng gano'n na hindi ka naalis ng bahay na magkakapera ka. Hindi ko hinahangad yung sobra-sobra. Yung para lang magkaroon ng sustain yung aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya binabalik ko ang papurit pasalamat sa ating Panginoong Hesus. In Jesus' name, amen and amen. All the glory, honor, and praise belongs to our dear Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti natin ng mahal ng Jesus na kapag ang kanyang mga anak ay tumawag sa kanya ng taos puso, taimtim, ay alam natin tutugunin tayo sa kanya, sa ating pagkahilingan, sa ating panalangin. Hindi na tayo kailanman bibiguin. Amen. At ngayon po mayroon po instant. Wait lang. Minsan naman katulad niya, hindi kapag hindi taga-kalooban. Pang mahal pa noon, talaga napakabuti nating mahal ng Jesus. Amen. Hallelujah. At sino pa po mga kapatid? Worship team, meron ba? Sister Precious. Sister Precious, meron ba? Amen. Pasalamat. Papasalamat po ako kay Jesus kasi po, kaya di po ako nakapag-practice last Saturday. Medyo nagkasinat po ako. Tapos nung mga bandang hapon na po, nagdasal po ako nung sana gumaling na po ako. Kasi sabi ng daddy ko po, alis daw po kami bukas. Magbabanding daw po kami. Kasi po,
pag ano daw po kasi, pag Monday to Saturday, wala daw po siya. Daw po gusto niyo daw po magbanding daw kami. Tapos kaya po wala ako nung Sunday. Papasalamat po ako kasi po, iningatan niyo po, tsaka ginabayan niyo po kami sa pag-alis. Jesus name po. Thank you po. God bless Sister Precious. Amen. Salamat sa pag-iingat. Amen. Sa ating mahal Panginoon sa bawat isa. At sino pa po mga kapatid? Meron pa po ba pahabol? Mami? Oh, magandang bagong taon tayo ngayon. Salamat. Sana itong dadating na taon, nagpapasalamat ako kasi nag-iipon-ipon kami ng mga anak ko. Naging masaya ang Pasko at bagong taon. Hanggang ngayon, nandoon yung panganay ko. Yung hindi naaalis yung tampuan, pero okay lang. Tampung magulang, tampung. Pero okay na ako. Nagsama-sama kami at matutuloy yung lakad namin na magsama-sama. Ang wala lang na anak ko yung dalawa, pero kami lahat sama-sama. Doon sa bahay ni Tintin. Kaya hanggang ngayon panganay ko, pauwi na rin siya sa Cavite. Hahatid namin siya kasi yung sasakyan niya, naghahanap siya ng driver para makauwi na rin. Namumroblema na din siya dahil wala ng tao sa bahay. Kaya nawa makauwi. At yung aking anak, itong taon na ito, nawa matransfer siya dito sa Ampidwan at malapit na din sa akin. At na-promote po siya, sa maraming salamat Panginoon, na-promote sa kanyang trabaho, naging officer po siya. Papasalamat ako, binigyan po siya ng chance ng Panginoon na magbago. Maraming salamat. Pinabalik ko sa kanila ang kapurihan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Mami Neves. God bless po. Sino pa po? Okay. At yes, mga kapatid, dito lang po at tinatawagan ko po ang ating Sister Tony para sa tithes and offering. Amen. Amen. Praise the Lord. Para sa ating tithes and offering, lahat ba tayo ang pinagpala nung Pasko at bagong taon? Amen. Praise the Lord. Diba napakabuti na mahal na Panginoon, hindi niya tayo pinagkulang. Pinoprovide niya lahat ng pagkain sa ating lamesa, lahat ng ating pangangailangan nung nakaraang holiday. Talaga namang pinagpala tayong lahat. Meron ba ditong hindi pinagpala? Meron ba ritong walang pagkain sa lamesa? Siyempre, wala, di ba? Tayong lahat, punong-puno ang lamesa. Amen, praise the Lord. At dito po sa Urban Church, nananampalataya tayo na we are blessed to be a blessing. Tayo po ay tinawag na mahal na Panginoon para po maging pagpapala rin po sa iba. Yan po ang ating Urban Church. Katulad po ng pangako ng Diyos kay Abraham na siya ay pagpapalain at sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng iba. Naniniwala tayo po ay naniniwala na ang bawat pagpapalang ating tinatanggap ay gagamitin ng Diyos upang pagpalain din ng iba. Pinagpala po tayo ang ating Christmas, wonderful Christmas, pinagpala po tayo, di ba? Dahil napakarami po nating natanggap na ayan po yung ating mga ipinimigay, napakarami po niyan, hindi po, di ba, galing po yan sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga tithes and offering. Amen, praise the Lord, napakarami. Pinagpala po ang bawat isa. Meron bang hindi pinagpala? Siyempre, wala na, nakalahat nakatanggap ng blessing. Amen, praise the Lord. Pinasasalamatan po natin yan sa mahal na Panginoon. Dahil po dito, masaya po tayong magbibigay ng ating ikapo o tithes. Ang ating pong tithes, 10% of our income. Mababasa po natin sa Malakay 3, verse 8 to 10. At ang ating offering, anything we can give on top of our tithes. Alam naman po natin na ang sikreto po ng pagpapala ay ang ating pagbibigay. Amen. Praise the Lord. At handa na ba tayong magbigay? Tayo na po tayo para sa ating pagbibigay. Itaas po natin ang ating mga ikapot handog at tayo'y mananalangin. Amen. Praise the Lord. Declaration. Meron po tayong declaration para sa ating tithes and offering. Amen. Praise the Lord. Atin po itong babasahin.
Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Declaration po ito. Ito ang aking ikapo. Ito ang aking handog. Ito ang magbubukas ng langit upang sa aking mabuhos ang pagpapalang higit pa sa aking pangangailangan. Amen. Praise the Lord. Habang tayo po ay mananalangin. Tuloy-tuloy po mga kapatid sa ating declaration. Itaas po natin ang ating ipagkakaloob sa ating mahal na Panginoong Yesus. Ito ang aking puso. Sabay-sabay po tayo. Nag-uumapaw sa galak. Ito ang magpapahayag ng aking pasasalamat sa biyayang higit pa sa aking inaasahan. Ito ang aking katapatan, ang aking sakripisyo. Ito ang magpapatunay na ako'y mapagkakatiwalaan ng pagpapalang higit pa sa aking inaasam. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Hallelujah. Habang tayo po yung magmarcha, papunta dito sa harap para sa ating pagbibigay. Hallelujah. God will make a way where there seems to be no way. His works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where
on, sing with us. With love and strength for each new day, He will make a way. Jesus will make a way. Palakpakan natin dakilang Diyos. Hallelujah. Yung malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship the Lord and we praise Him. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Diyos. If you have your Bibles with you, itaas po ninyo. Kung wala naman, itaas natin ang ating isang kamay at sabay-sabay nating banggitin ang ating deklarasyon tuwing tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Handa na ba kayo mga kapatid? Na-miss niyo ba ako mga kapatid? One Sunday lang yun, ha? Taas natin ang ating mga Biblia, sabay-sabay. Ito ang salita ng Diyos. Lahat ng nakasaad dito ay mababago nito ang handa ako bukas. Hindi na ako babalik sa dating ako sa pangalan ni Jesus. Kung ikay nananampalataya, magsabi kang Amen. Amen. Mari tayong umupo sa oras na ito, mga kapatid. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, I do not intend to be long in the message today. But I want to give you the promises of God for the year 2025. Sabihin mo nga sa iyong katabi, promises. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwa, promises. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang promise? Pangako, di ba? Nakatanggap na ba kayo ng pangako? Tinupad ba? Ayan, ang problema, mga kapatid, ano? Ang problema sa mundo ngayon, kapag mayroong nangako, hindi tinutupad, di ba? O mga kapatid, one person lang po ang allowed sa ating tech booth. Mga kapatid, kapag mayroong nangako, lalo na kapag ang nangako ay tao, hindi tinutupad sa lahat ng pagkakataon. Of course, kung yan ay ating mahal sa buhay, we try to understand na ang sitwasyon ay nagbabago. Amen. Hindi palaging kung ano ang nasabi na sa atin, yun pa rin ang magagawa. Sapagkat kapag nagbago ang sitwasyon, maaaring magbago din ang kapasidad ng isang tao na tumupad sa kanyang pangako. Pangako ko, bibilan kita ng iPhone 16. Paano kung wala ka ng pera? Paano mo patutupadin ang iyong pangako? Amen. Pero ang Diyos, kapag nangako, ang sitwasyon ng Diyos ay hindi nagbabago. Everybody say amen. Ang Diyos, kapag nangako na ikay pagpapalain, ang Diyos ay hindi mauubusan ng pagpapalang igagawad sa iyo. Amen. Kapag sinabi ng Diyos na ikay pagagalingin, hindi porkit napagaling na ang iyong katabi, wala nang kapangyarihan ng Diyos para pagalingin ka. Amen. Kapag pinangako ng Diyos, kahit ano pa ang sitwasyon, kayang tupadin ng Diyos. Everybody say amen. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Hindi katulad ng tao, pag nawala ng pera, hindi na matutupad ang pangako. Pag nawala ng kalakasan, hindi na matutupad ang pangako. Pag nawala ng buhay, hindi na matutupad ang pangako. Ang Diyos, hindi na uubusan, hindi nang hihina, at hindi na mamatay. Palakpakan natin ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, huwag kayong manampalataya sa tao. Amen? Huwag kayong magtiwala sa tao. Amen? Magtiwala kayo sa Diyos. Amen. Ang ating mga panalangin, hindi natin kailangan sabihin sa ating kaibigan. Amen? Ang ating mga panalangin ay sabihin natin sa Diyos. Kapag mayroon tayong nais sa Diyos ngayon 2025, Brother Tyrone, ano bang pangarap mo ngayon 2025? Wag mo nang sabihin sa akin, ha? Sabihin mo sa Diyos. Amen? Kung ano man ang nais ng iyong puso ngayon taon, Sister Emerald, sabihin mo, hindi sa ate mo kung hindi sa Diyos. Sapagkat Diyos ang tutupad niyan. Amen. Matuto tayo lumapit sa Diyos at pinaka-nakakamanghang mangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Makikita natin, kahit hindi natin sinabi sa ating magulang kung anong gusto natin, kahit hindi natin sinabi sa ating kapatid kung anong nais natin, gagawa ng paraan ng Diyos na yan ay mapasa iyo. Magugulat ka, gagamitin ng magulang mo, gagamitin ng kapatid mo, gagamitin ng kapitbahay mo, para matupad ang iyong pangasa.
pagnanasa o ang iyong kahilingan. Naunawaan ba natin mga kapatid? I have so many testimonies that I can share to you mga kapatid. Pagkat pinaalala sa akin ng aking mahal na ina recently mga kapatid. When I was in high school mga kapatid, yung lahat ng aking mga kaklase puro may mga cellphone na. Ako wala akong cellphone. Alam niyo ba mga kapatid, ayokong gumastos kami ng pera para makabili ng cellphone dahil alam ko na hindi naman kami mapera. Alam niyo ba kung sino ang ginamit ng mahal na Panginoon para makabili ako ng cellphone when I was in third year high school? Yung aming kapitbahay na mayroon tubigan. Yung kinita niya marahil sa amin sa tubigan sa isang taon, binalik niya sa amin para ako makabili ng cellphone. Nung ako'y high school, mga kapatid, para ako magka-cellphone, gumamit ang mahal na Panginoon ng ibang tao para matugunan ang aking mga pangangailangan. Ano pa mga kapatid, when I was in college, every year ang uniform, mga kapatid, binibigay sa amin ng libre. Hindi yan binabayaran. Pero ang ginagamit ang ating Panginoong Jesus, hihiling tayo hindi sa ating magulang, hindi sa ating kapatid, kung hindi sa ating dakilang Diyos. Matuto tayong lumapit sa Kanya, hindi lang yan sa mga estudyante. Amen? Kahit sa mga edad na. Amen. Minsan gusto natin ng mango float, natatakam tayo, parang nakakatamad mag-assemble ng mango float. Ang gastos ng mga ingredients. Magugulat ka, mayroong kakatok sa iyong bahay, meron kaming mango float na tira namin, hindi na namin maubos dahil diabetic na kami. So, ito ang mango float, maging diabetic tayong lahat. May mga ganyang pangyayari mga kapatid. Yung iyong craving, biglang tinutupad ng ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan tayo matuto magtiwala sa ating dakilang Diyos. Mapalakpakan ba natin siya sa umaga na ito? Amen? Hallelujah. We cling unto the promises of God. And this 2025, this is the promise of God. One of the promises of God that He has given to us, mga kapatid. Sabay-sabay nga nating basahin in English from the book of Exodus chapter 14, verse 13. Can we read it all together? Are you ready? Are you ready? Let's read it all together. And Moses said unto the people, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will shew you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. Not just tomorrow, but forever. Oh, this is in King James Version, mga kapatid. At ito na marahil ang pinaka-accurate na translation ng Biblia. Pero mga kapatid, napakadali niyan unawain kung tayo ay mananalangin ng pangunawa mula sa Diyos. Everybody say amen. Sabi dyan, fear ye not. Ibig lang yan sabihin mga kapatid, do not fear. Huwag kang matakot. Maliban sa huwag kang matakot, huwag ka ring magtago. Amen. Kasi sabi, stand still. Hindi pwede mga kapatid na hindi ka nga natakot pero tumakbo ka. Amen? Kailangan manatili kang nakatayo dahil doon mo makikita ang kaligtasan ng Diyos. That's how you can see the salvation of the Lord. Of the Lord, hindi ng ating sarili. Amen? Hindi tayo ang gumawa ng paraan kung hindi ang ating Panginoong Jesus. And He said that He will show, yung show mga kapatid, ang ibig sabihin yan ay show, which He will show to you today. Ngayon mismo, kung kailan ka nagkakaramdam ng takot, kung kailan ka nangangailangan ng kaligtasan, doon ipapakita sa iyo yan ng Diyos. Amen. For the Egyptians, ang tinutukoy kasi dito mga kapatid, yung mga kalaban nila Moses, na mga Egyptians, yung mga nag-alipin sa kanila. Alam ba ninyo ang storya na yon, mga kapatid? Ang mga Israelita, nasa Egypt sila, ginawa silang mga alipin. At isang araw, sabi ng Diyos, ang mga anak ko pupunta na sa lupang aking ipinangako upang doon sila makapagsamba sa
akin. Amen. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi pupunta sa lupang pinangako para lang magpayaman. Amen? Hindi pupunta sa lupang pangako para lang makabili ng magagandang sasakyan. Amen. Kung hindi upang makapagsamba sa Diyos. There is a purpose behind the blessing. Everybody say amen. Kung ikaw ay pagpapalain ng Diyos at ang layunin ay ang iyong sarili lamang, baka hindi yan ibigay sa iyo. Pero kung ang layunin ay pagsamba sa Diyos, ibibigay sa iyo ang pagpapala. Amen. So mga kapatid, ayaw pumayag ng mga Ehipsyo. Sino ba yung presidente ng Egypt? Anong pangalan? Anong tawag nila sa kanilang hari? Tawag nila ay Pharaoh. So mga kapatid, itong mga Israelita one day, sinabi ni Moses doon sa hari, sa Pharaoh ng Egypt, palayain mo ang mga anak ng Diyos upang sila ay makapagsamba. Sabi ng Pharaoh, sige, palayain ko mga lalaki, pero maiwan dito ang mga asawa at ang mga anak. Sabi ni Moses, hindi pwede. Kailangan magkasama ang buong pamilya. O mga kapatid, balik naman si Moses, sabi niya, palayain mo, sabi ng Diyos, ang mga anak ko para makarating doon at magsamba sa Diyos. Sabi ng Pharaoh, o sige, pwede na kayong umalis, magulang, pero maiwan ang mga anak. Hindi pwede. Kasi kasama sa pagsamba ang mga anak, ang mga bata. O mga kapatid, sabi ni Moses, palayain mo para makapagsamba sa Diyos. Sabi ng Pharaoh, o sige, pwede kayong umalis, mga magulang, kasama ang mga anak, maiwan ang mga hayupan, ang mga alaga na mga hayop. Ang kanilang mga tupa, ang mga cattle, lahat, mga sheep, maiwan. Sabi ni Moses, paano magsasamba sa Diyos? Ano ang iaalay sa Diyos? Kasi kailangan mga kapatid, mayroong offering. Amen. At ano yung ino-offer? Kapag walang pera, ang ino-offer yung mga alaga. So sabi ni Moses, hindi pwede. Kailangan palayain ang mga hayupan kasama ng magulang, kasama ng mga anak. Hindi pa rin pumayag si Pharaoh. Anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa Ehipsyo. Mayroong 10 plagues pinadala ang Diyos. Alam niyo yung mga locust, yung malalaking tipaklong, sinugod no, ng buong Ehipsyo. Ano pa mga kapatid? Isang malawakang brownout. Ang mga apoy nakasindi na matay sa sobrang lamig. Ano pa mga kapatid? Umulan ng apoy mula sa langit. Sabi nila, mayroon daw bulkan sa malayo na pinasabog ang Diyos para yung mga apoy galing doon sa bulkan tumama sa Ehipsyo. Ang pinakamalala na ginawa mga kapatid, para lang mapalaya ang mga anak ng Diyos, lahat ng mga panganay na anak na lalaki ng Ehipsyo ay namatay. Para lang mapalaya ang mga anak ng Diyos. Malupit ang Diyos, hindi mga kapatid. Gusto ng Diyos, ang kanyang sinabi ay masunod. At laging matutupad ang sinabi ng Diyos. Sa makatuwid, nakalaya mga kapatid ang mga alipin. Pumunta na sila, lumabas na sila doon sa Ehipsyo. Kaya lang, nung sila'y nakatakas, anong nangyari mga kapatid? Hinabol sila ng mga Egyptians. Sabi ng Pharaoh at ng mga tauhan, paano yan? Sino na ang magtatayo ng mga pyramid? Sino na ang maglilinis ng ating mga bahay? Dahil ginawa nga nila mga alipin, hindi ba? Sino na mag-aalaga sa ating mga anak? Sino na mag-aalaga sa ating mga hayupan? Kung wala na ang mga ito, kaya ang ginawa nila, hinabol nila. At nung sila hinahabol mga kapatid, nakarating sila sa hangganan ng isang dagat. At nung nandun na sila, naniniwala ba kayo na hindi natakot ang mga Israelita, ang mga anak ng Diyos? Siyempre natakot, no? Ikaw kaya mapunta doon na corner ka na. Walang makapag-convince sa akin, magsasabi sa akin na ang mga Israelita ay hindi natakot. Siyempre sila ay natakot. Biruin mo, nasa likod mo, milyon-milyon na mga army. Tapos nandito sa iyong harapan ay isang dagat. O ano sabi ng dakilang Diyos kay Moses? Nagpakita muli siya ng kapangyarihan. Itaas mo ang iyong kamay. Kamay ang pinataas. Basahin niyo sa Biblia mga kapatid. Hindi yung tungkod. Sabi mga kapatid, hawakan mo yung tungkod at itaas mo ang iyong kamay.
Sa makatuwid, naitaas niya ang kanyang tungkod dahil hawak-hawak niya nung itinaas niya ang kanyang kamay. Pero ang ipinataas ng Diyos, hindi yung tungkod, kung hindi ang kamay. Kaya huwag kayong magugulat kung kayo pinagtataas ng kamay dito. Amen? Kasi mga kapatid, yan ang paraan para ma-access natin ang pagpapala mula sa langit. Amen? Hindi na tayo nagsa-sign of the cross. Amen? Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay wala na doon sa krus. Ang sign natin ay sign of heaven. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay doon sa langit. Ano ba ang sign of heaven? Nakataas na mga kamay. Taas nga natin ang ating mga kamay, iwagayway natin sa langit, mga kapatid. Thank you, Jesus. At mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos. Sa pagkakataon na yan, na natatakot ang mga anak ng Diyos. Sabi ni Moses sa kanila, fear ye not, huwag kayong matakot, huwag kayong magtakbuhan, huwag kayong umalis, huwag kayong bumalik sa Egypt. Tumayo lang kayo dyan. Amen? At makikita nyo ang kaligtasan na ibibigay sa inyo ng Diyos ngayon mismo. Yung mga nakikita nyo na humahabol sa inyo, nakikita nyo ngayon, pero hindi nyo na makikita kailanman. Hindi nyo na sila makikita kailanman. So ano nangyari mga kapatid? Nung nahati ang dagat, alam nyo na yan, dumaan ang mga Israelita, ang mga balyena nakalutang doon sa gilid nila, sila Nemo, nag-iikot-ikot doon. Ano pa? Mga butanding. Oh, sino pa nandun? Sirena. Totoo ba ang sirena, mga kapatid? Nandun sila, mga kapatid, naglalakad, nandyan. Nung nakatawid na sila, kasunod nila ang mga Ehipsyo. Anong ginawa ni Moses? Ibinaba ang kanyang mga kamay. Ano nangyari sa dagat, mga kapatid? Kinain ng dagat ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Yun ang tinutukoy, mga kapatid, that the enemies that you see today, the Egyptians whom you see today, you will see them again no more. Ito na ang mga Ehipsyo na nagpahirap sa iyo, na naglatigo sa iyo, kahit na maayos naman ang trabahong ginagawa mo, pinahirapan ka. Amen? Kahit na maayos naman ang ginagawa mong paglilingkod, siniraan ka, hindi mo na sila makikita pa mula sa araw na ito. Manatiling nakataas ang iyong kamay. Amen? Na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Instead of a final declaration, mga kapatid, we will do declarations per verse for this specific message. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. Itaas ninyo ang inyong kamay. Sign of heaven. Everybody say amen. Sign of heaven. Sabihin natin sama-sama, mga kapatid, hindi ako matatakot. Ako'y titindig. Aking makikita ang pagliligtas ng Panginoon, ang mga kalaban na aking kinaharap. Kailanman ay hindi ko na makikita pa sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. 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 Hallelujah. Another promise of God for 2025. Manampalataya tayo sa Diyos sapagkat ito ang sinabi sa salita ng Diyos. We're gonna read it all together from Psalm 62, verse 11. Sabahan niyo ako magbasa. God hath spoken once. Twice have I heard this, that power belongs to God. Amen! Hallelujah! Sabi dyan, mga kapatid, sinabi ng Diyos isang beses. Ngunit ako na tagapakinig, 2 beses kong narinig. Alam niyo kung bakit? Sinabi ng Diyos isang beses, na dinig ng kanyang katabi, ipinaalala sa kanya. Amen? Kaya tayo dito na nakikinig ng salita ng Diyos, ang ating trabaho, kapag nadinig natin ang salita ng Diyos, Sister Paula, hindi natin yan sasarilinin. Kailangan yung ating katabi na maaaring nakalimot ng salita ng Diyos, ay ipapaalala natin yan sa Kanya. Teka lang, parang nakakalimutan na ata ni Sister ang pinag-aralan namin na salita ng Diyos. I need to remind her. Nakuha natin mga kapatid, doon lang mangyayari na God will speak once, pero ang tagapakinig, 2 beses niyang maririnig. Amen? Sabi na iba, ano ba yon? Echo? Hindi mga kapatid, mayroong nagpaalala ng salita
ng Diyos. God had spoken once, twice have I heard it, that power, everybody say power, belongs unto God. Kapag nakikita natin mga kapatid, yung ETH, ang ibig sabihin lang yan ay S. Yun lang yan mga kapatid. God has spoken once. Twice have I heard it, that power belongs unto God. Ganun lang kasimple mga kapatid. Ito mga kapatid, this 2025, meron ba ditong above 50 years old? Taas ng kamay. Huwag kayong mahiya. Above 50 years old, ito ang pangako ng Diyos sa inyo para sa taong ito. Basahin nyo nga mga kapatid, only the above 50 years old. Basahin natin ang sabay-sabay. From the book of Joel, chapter 2, verse 25. Tuloy-tuloy tayo hanggang 27 mga kapatid. Ha? Mula 25, mamaya po makikita nyo dyan ang verse 27. Sabay-sabay, basahin natin mga kapatid. And I, ang nagsasalita ay Diyos, and I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you, and ye shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. 27. Ayun na lang pala yun. Tinanggal ko na pala mga kapatid ang 27. Basahin natin minsan pa ang kabuuan mga kapatid. Sabi dyan, I will restore to you, ibig sabihin ibabalik daw ng Diyos ang mga taon na kinain ng mga, sa makatuwid mga kapatid, lahat yan ay mga uri ng uod. Years that the locust, the cankerworm, the caterpillar, and the palmer worm hath taken. Kung ano daw ang mga taon mga kapatid, na kinain ng mga uod. Alam niyo yung mga uod mga kapatid? Yung mga mababa, mga nasa lupa, na dapat inaapakan ninyo. Pero hinayaan yung umakyat sa inyo, hinain yung kainin ang mga bagay na dapat sa inyo. Sabi ng mahal na Panginoong Yesus, ibabalik ko yan sa inyo. Ano man ang nawala ng mga taon, ay ibabalik ng Diyos sa inyo. Ano man ang mga taon na ikay naging malayo sa Diyos, ibabalik yan sa iyo ng Diyos simula ngayon. Ano man ang mga bagay sa iyong buhay na inagaw o ninakaw ng kaaway, ibabalik yan sa iyo ng Diyos sa taon na ito. Ibabalik yan kung ikay 5 taon na hindi nakapaglingkod sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong 5 taon na ikay makapaglilingkod sa Kanya. At sa panahon na yan, hindi ka magugutom. Amen? You shall eat in plenty. Everybody say plenty. Madaling kumain ng plenty, mga kapatid. Problema, baka hindi ka makontento. Problema, baka hindi mo naman makain yung kinakain mong marami dahil bawal na sa'yo. Amen. Pero sabi diyan, you shall eat in plenty and be satisfied. Ibig sabihin, ikay mabubusog. Amen. At ikay magpupuri. You will praise the name of the Lord your God. Why? Because He has dealt wondrously with you, and my people, hindi ka kailanman mahihiya o mapapahiya. Everybody say amen. This is the promise of God for us this year. If you are 50 and above, ito ang pangako ng Diyos sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Yesus. Ito ang pangako ng Diyos. It is a year of restoration. Amen. Ito'y taon ng pagbabalik sa inyo ng Diyos ng mga taon na nasayang. Amen. Na taon na nasayang sa maling tao, ibabalik sa inyo ng Diyos. Amen. Taon na nasayang sa maling gawain, ibabalik sa inyo ng Diyos. Amen. Taon na nasayang sa mga maling bagay, ibabalik sa atin ng Diyos lahat ng yan. And if you're 50 and above, this is our declaration. Sabay-sabay ating banggitin. Taas natin ang ating kamay, our sign of heaven. Ibabalik sa akin ng Panginoon ang mga taon na sinira ng mga salot na dumaan sa aking buhay. Ako'y kakain ng sagana at mabubusog.
Ako'y magpupuri sa pangalan ng aking Diyos na gumawa ng kamanghamanghang bagay sa aking buhay. Hindi ako mapapahiya sapagkat ako ay kabilang sa kaniyang bayan sa pangalan ni Jesus. If you believe it, say amen. Amen. Sa mga kabataan, lahat ng kabataan, all of the youth, say amen. Lahat ng youth, say amen. This is the promise of God for you this 2025. Handa na ba kayong makinig? Sa Diyos na tapat. Amen? Ito ang kaniyang mensahe sa inyo from the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 13. Sabay-sabay, all of the youth, magbabasa tayo. Handa na ba kayo? Youth, magbabasa tayo. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Amen. Parang yung amen nyo, yung nag-aabang ng pangakong hindi natutupad eh. Kailangan yung amen nyo, yung nag-aabang ng pangakong matutupad. Youth, say amen. Basahin natin mga kapatid, Deuteronomy 28:13, sabay-sabay. And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Ano ibig sabihin mga kapatid? Balangkasin natin. And the Lord, sino daw ang gagawa? Ang ating Panginoon. Amen? Hindi ang iyong teacher, hindi ang iyong mommy, hindi ang iyong regalo, hindi ang iyong smile. Amen? The Lord will make you the head. Ano ibig sabihin ng head? Ibig sabihin, kung mayroong top na 30, ikaw ay nasa top 10. Amen? At kapag grabe ang iyong pagsunod sa mahal na Panginoon, baka ikaw ang top 1. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, kung mayroong 50 na magaganda ang damit, nandoon ka sa top 5. Amen. Hindi ka mapupunta doon sa pinakapangit ang damit. Amen. Itong sinabi ng ating Panginoon, makinig kayo mga kapatid, and the Lord shall make thee the head and not the... Ay, kung ako sa inyo, kahit kailan ayoko maging buntot. Dahil yung buntot, yun ang sumasayad sa lupa. Kapag tumae ang aso, kadikit ang... Oh, gusto niyo yun. O kaya we want to be the head. Amen. Ano sabi dyan? Thou shall be above only. Lagi ka daw nasa ibabaw at hindi ka mapupunta sa... paano kung mabigat yung nakadaagan sa'yo? Talagang wag na wag tayo mapunta sa ilalim. Kailangan lagi tayong nasa... Pero mga kapatid, may rule. May cause and effect. Alam nyo ba yon? Merong kailangan gawin. If thou... Ano sabi doon? If thou hearken, ano ibig sabihin ng hearken? Pakinggan mo daw. Mangyayari yan, magiging ulo ka at hindi buntot. Ikaw ay mapapasa ibabaw at hindi sa ilalim kung ikaw ay nakikinig. Amen. Hindi naglalaro kapag nagpipreaching. Amen. Kung tayo ay, kailangan tayo ay nakikinig. Ng ano mga kapatid? The commandments of the Lord thy God. O saan ba natin yan makikita? Nakasulat yan lahat sa Biblia. Kung hindi naman kayo nagbabasa ng Biblia ng tuloy-tuloy, pag umaten kayo dito, dito din yan itinuturo. Amen? Ano sabi mga kapatid? Hindi pa pwede na tayo ay nakikinig lang. Amen? Hindi pa pwedeng hearken lang. Nasundan nyo mga kapatid. Ano sabi dyan? To observe. Ano ibig sabihin nun mga kapatid? Humanap ka ng tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos at panuurin mo. Paano ba si sister ganito nakasunod sa kabanalan araw at gabi kahit walang nakatingin? Paano ba si brother na ganito nag-aral ng Biblia kahit wala sa church? You need to look for somebody that you can observe because it is not enough to hear it. You need to see it. Para magawa mo sa iyong sarili, because that's the last part, and to do them. Bago mo yan magawa, you need to be able to hear it and observe it. So hindi pa pwede mga kapatid, basa tayo ng basa ng Biblia, pero wala naman tayong ginagaya.
wala naman tayong pinamamarisan. Amen? O hindi din pwede mga kapatid, alam natin ang tama, pero yung ating mga tinitignan ay puro yung gumagawa ng mali. Amen? Ang ginagawa nating pamantayan ay yung hindi naman nakakasunod. Kailangan ang gawin nating pamantayan ay yung nakakasunod. Hindi ang tanong ay, bakit? Si ganito din naman, hindi din naman siya nagaganyan. Hindi mga kapatid, ang bakit mo ay ilagay mo dun sa nakakasunod. Bakit si ganito? Kahit ganyan, nakakasunod siya. Nakuha natin mga kapatid, no excuses. Amen? We need to be able to hear the commandment, observe the commandment so that we can do the commandment. Malinaw ba yun mga kapatid? It is impossible to do it without hearing it and without observing it. We need to go through the process so that we can be the head and not the tail, so that we can be above only and not beneath. Naunawaan ba natin mga kabataan? Kailangan maunawaan nyo na to habang kayo ay bata pa. Mga kabataan, taas natin ang ating kamay, our sign of heaven. All of the youth, sabay-sabay, banggitin natin ang ating deklarasyon. Sa pagtanggap ng salita ng Diyos, sabay-sabay, susundin ko ang mga utos ng Panginoon na aking Diyos at aking isa sa buhay ang kanyang mga salita. Dahil dito, ako'y gagawin niyang ulo at hindi buntot. Ako'y lagi niyang itataas at hindi kailanman mapapailalim sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We thank the Lord and we worship Him, mga kapatid, sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah. Last verse. Now, unto Him, lahat daw ng bagay ay ating gagawin sa Kanya. Unto Him, that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. O mga kapatid, napakaganda nitong bersikulo na to. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Sabi dyan mga kapatid, sa Diyos mo gawin ang lahat ng bagay, sapagkat siya ang may kakayanan na gawin ang higit pa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, higit pa. Exceeding abundantly. Above all, ibig sabihin sa ibabaw pa ng anumang bagay na iyong mahihiling o mapapangarap sa iyong isipan. Pangarap ko ay ganito lang, ang hiniling ko ay ganito lang. Ang Diyos kaya kang bigyan ng higit pa riyan. Naunawaan natin mga kapatid, but it is according to what? To the power that worketh in us. Kapag sinabing worketh in us, ibig sabihin, depende yon mga kapatid kung paano natin ipinapamuhay yung ating pananampalataya. Amen? Depende kung paano natin wino-work out yung ating pananampalataya that will be predicated by our power. The power that we will receive from on high. Kaya mga kapatid, dito, hindi naman mahilig magalit si Brother Daniel. Amen? Mahilig ako magturo. Amen? Tinitignan ko kung sino ang nakakasunod. At yung hindi nakakasunod ay ipinag-pray at pinapaalalahanan. Hindi pinagagalitan. Everybody say amen. Hindi pinapagalitan mga kapatid because hindi galit ang magbabago sa tao. Amen? It is love that will change. But you need to be able to do it for yourself if you want to experience the power of God. If you want more than enough for your life, kailangan mga kapatid, hayaan natin na kumilos sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? O mga kapatid, ito na ang mensahe ng Diyos sa inyo sa araw na ito. And we don't have a final declaration sapagkat tayo ay nag-declare na po kanina. Meron kaming nais ituro sa inyo na bagong awitin. Tayo mga kapatid. This will be our Song of the Year 2025. Worship team, come on, coming up.
very big. I have a very big God. Oh, a very big. We're gonna try that again. You know the steps already. We're gonna sing that again. I have a very big God. Oh, a very big God. Oh, He knows it for my hand. He's always on my side. A very big God. Come on, move your hands. I have a very big God. Hey, a very big God. Oh, He knows it for my hand. See my life, that's just a wonder. This my God, it's a very big God. It's a very big God. I have a very big, oh, a very big. Come on, let it get down in your spirit. I have a very big. Hey. Yeah. This my God. What is He? It's a Hallelujah. Let's sing that again. This my God. What is He? Yes, God, I have a very big God. Hallelujah. A very big God. He knows the forma. Hindi niya binibitaw ng aking kamay. Lagi siya nasa aking tabi. He's a very big God. Hallelujah. I have a very big God. Declare it this 2025. A very big God. Oh, yes, God. He knows it from my head. He's always on my side. A very big God.
Let's dance that again. Come on. I have a very big. One more time. Hey. Our church may be small, but our God is big. Oh. A very big. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. We worship you, Lord. Thank you because we serve a great God. Amen. We serve a big God. Amen. Mas malaki kay sa ating pangangailangan. Amen. Mas malaki kay sa ating problema. Amen. Mas malaki kay sa ating karamdaman. Amen. Mas malaki kay sa ating takot. Amen. Kaya ang pagpapala niya ay mas malaki rin sa ating buhay. Hallelujah. We claim the blessings, the victory this year, 2025. We know you're giving us and crowning us with good health in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Pinupuri ka namin dakilang Diyos. Hallelujah. Let's lift our hands to heaven and worship Him one more time. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, salamat sa iyong pagsama sa amin sa araw na ito. Salamat sa iyong banal na presensya na aming nararamdaman hindi lamang sa malumanay na awitin, kundi sa masasayang awitin din, Panginoon. Salamat dahil nandiyan ang kagalakan na nagbubuhat sa iyo, kasiguraduhan na nagmumula sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, ang bawat tao na karinig ng aking tinig sa araw na ito, ang bawat tao na abot ng iyong banal na salita sa oras na ito, pagtagumpayin mo sila, Panginoon, ano man ang kanilang hinaharap sa kanilang buhay, ano man ang kanilang karamdaman ng kanilang mahal sa buhay, pagalingin mo at paghimalaan mo, dakilang Diyos. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay pinakita sa mga Israelita kay Moses. Ang iyong dakilang kapangyarihan, hayaan mo kumilos sa panahon na ito upang maitanyag ang iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus at walang anumang magtatagumpay laban sa mga anak ng Diyos in Jesus' name. Let the church say amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. We don't want to stop worshiping you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay mayroon tayong munting pagsasalu-saluhan. Kindly po gilid lamang po ang mga upuan. No need to fold them yet. Igilid lamang po natin para tayo po lahat ay makakain na maayos. God bless you, brethren. We love you in the Lord.